incubator na kahit nagba-brown out pa ng 10 hours ay hindi pa rin malamig yung itlog, no. Hello mga kabiyaya, welcome back to my channel, no. Mapagpalang araw sa ating lahat, no. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin, no. At malapit na pala tayo mga kabiyaya na mamonetize sa YouTube channel natin, no. Hope tulungan niyo pa ako na maabot natin yung 4,000 watch hour, no. Pwede bang paki-share ng aking video or paki-like? Ngayon mga kabiyaya, pag-uusapan natin yung baka makatulong sa inyo yung nagsisimula pa lang sa farming sa pag-iitik o manok o pikin duck o ano pa mang pagpa-farm nyo na gamit ang itlog, no. Ngayon mga kabiyaya, i-share ko sa inyo, no, yung incubator na kahit nagba-brown out pa ng 10 hours ay hindi pa rin malamig yung itlog, no. Maganda to mga kabiyaya sa lugar na mga laging nagba-brown out, no. Dito kasi sa amin ay laging nagba-brown out dito. Walang linggo dito mga kabiyaya na walang brown out. Kaya ang ginawa ko dito, naghanap ako ng paraan na hindi masisira yung mga itlog na naka-incubate, no. Kasi dati mga kabiyaya, doon sa mga previous ko na video, no, may ano ako doon, may ginamit ako na incubator na nabili ko sa Shopee. Yun kasi mga kabiyaya, ang disadvantage lang doon sa lugar namin dito, laging nagba-brown out. Isang oras pa lang mga kabiyaya na brown out yung itlog sa loob ng incubator dahil plastic ay malamig na. Pero ito yung incubator na ginawa ko ay kahit 10 oras, no? 10 oras na brown out ay hindi pa rin nasisira yung mga itlog. Naranasan ko na dito mga kabiyaya na brown outan ako ng 14 hours na may nakasalang na itlog sa loob. Pero may napisa pa rin ng 70 to 80%, no? Yan, ito yung kagandahan. Ngayon ipapakita ko na sa inyo yung ginawa ko na incubator. Bali ito yun mga kabiyaya. Yan. Yung incubator na ginawa ko. Bali ito pala ay refrigerator, no? Ref, no? Na ginawa kong incubator. Yan. Marami to sa junk shop mga kabiyaya. Mabibili lang natin to ng 500 to 1,000, no? Yung isa depende sa kondisyon, no? At depende sa tao na pagbibilhan natin, no? Pero more or less 500 to 1,000 pesos mabibili natin to sa junk shop, no? Ito, lapitan natin mga kabiyaya. Ang ginamit ko pala dito na thermostat, ito yung STC 1000, no? Mabibili yan sa Shopee mga kabiyaya, no? Mabibili ito sa Shopee. Ilalagay ko siguro yung mga link dito sa comment section, no? Ang link ng thermostat para hindi kayo mapiki, no? At hindi kayo ma-scam sa Shopee, no? Para kung saan ko nabili, no? Ito ilang buwan ko na yan nagamit, hindi pa rin nasisira, no? At yan yung gamit ko sa mga incubator ko at marami yan, you know? Wala, meron akong 4 na refrigerator na rep. Meron akong 4 na refrigerator na ginawa akong incubator at saka isang hatchery, no? Yon yung plywood na yon. Yan. Bali pati yung blower mga kabiyaya, ilagay ko sa ibaba yung link nito para hindi na kayo mapiki pa, no? Kasi maraming piki ngayon. Yan mga kabiyaya, no? Ang ginawa ko lang, tinanggal ko lang yung mga ano dito sa loob, mga dividers, no? At pinalitan ko ng ganito. Yung mga 1x2 na kahoy, no? Yan, para matibay mga kabiyaya, 1x2, wag yung masyadong manipis, no? Para hindi ganong hindi daling masira. Yan, matibay yan. Ang laman kasi dito, ang laman ng isang crates na ganito na ginawa ko ay 45 pieces sa itlog ng itik, kasi yung itlog ng itik alam naman natin na malalaki, no? Compare sa itlog ng manok. Bali itong incubator na ito mga kabiyaya, naglalaman to ng 600 pieces, no? Yan, kayang pagkasyahin ito 600 pieces na yan. Depende sa laki ng itlog na isasalang. Pag itlog ng manok, magkakasya to ng more or less 700 to 800 pieces, no? Yan. Tapos dito sa ilalim mga kabiyaya, dito ko nilagay yung ilaw at saka yung blower. Ang ginamit ko dito mga kabiyaya ay dalawang 25 watts na bulb, no? Yan, tag 25 watts. At saka isang blower na 220 volts, no? Yan. Yan lang mga kabiyaya, no? Simple. At saka dito sa likod mga kabiyaya ay meron tayong binilagay na PVC, no? Yan. Ang ginamit ko dito ay PVC na number 3, no? Ganyan. Na ganyan siya. Naka-elbow lang siya, dalawang elbow. Yan. At saka ninansag ko lang yan dito para matibay, no?
bakit may PVC mga kabiyaya, no? Baka sa mga magtatanong, no, bakit may PVC? Ang purpose kasi ng PVC mga kabiyaya, hindi gaanong malakas kumain ng kuryente yung incubator natin. Dahil pag mainit na sa loob ay hindi na gaanong sumisindi yung ilaw sa loob, no? Kasi yung hangin, yung init niya nagsi-circulate lang sa loob at hindi siya stagnant dahil may blower at saka may PVC, no? Yun yung purpose ng PVC, no? Makatipid tayo sa kuryente at saka ma-circulate ng maayos yung hangin na mainit doon sa loob. Yan. Pangalawang purpose nito mga kabiyaya, pag mag-burn out mga kabiyaya, hindi pa rin lumalabas yung init, no? Hindi lumalabas yung init dahil naka-sealed siya, naka-lock siya, no? Yan. Tapos dito naman mga kabiyaya, pag itlog ng itik ang yung i-incubate, di 1 to 12 days kailangan nakasalpak talaga yan siya, no? Circulate yung hangin doon sa loob. After 12 days mga kabiyaya, 12 to 15 days, magkuha ka ng hangin sa labas. 25%, 75% yung return. Tapos pagdating ng 15 days to 18 days, ay 50% na. 50% yung return, 50% yung sa labas, no? Tapos pagdating ng 18 days, pwede nyo na yang i-pull na tapon yung galing sa loob at saka kukuha ng hangin dito sa labas na, no? Yan. Kasi ang explanation kasi yan mga kabiyaya, pagdating kasi ng 12 days yung itlog ng itik na ini-incubate natin, nagpo-produce na yan ng sariling init, no? May sariling init na yan sa incubator. Bali yung ilaw, tinutulungan na ng itlog na iinit, no? Ang kailangan lang yan mga kabiyaya, yung ano na yan, yung fan na yan ay lagi yang umaandar para yung hangin lagi niyang sinicirculate, no? Dumadaan yan doon sa PVC na nilagay natin sa likod. Yan. Ganun lang kasimple yung incubator na ginawa natin mga kabiyaya, no? Kung may mga katanungan kayo, no? Pwede kayong mag-comment sa comment section at gawa natin ng video sa sunod nating vlog, no? Yan. Lahat ng information dito, baka marami akong nakaligtaan na pwede nyong malaman. Pwede kayong mag-comment sa comment section at gawa natin ulit ng susunod na video, no, para masagot natin yung mga katanungan ninyo, no. Comment lang kayo mga kabiyaya, marami kayong katanungan, pag-isahin natin yan sa isang video sa susunod, no. Maraming salamat sa inyo mga kabiyaya. Hope nakatulong ako sa inyong pagpa-farm, no? Dahil ito yung incubator na to, nagamit yung refrigerator, napakalaking tulong talaga to sa lugar na laging nagba-burn out, no? Hope mga kabiyaya nakatulong sa inyo at hope subaybayan yung aking YouTube channel at malapit na tayong mamonetize. So tulungan nyo ako. Pwede bang paki-like and subscribe sa aking YouTube channel, Margin TV 2.0, no? Maraming salamat sa inyo mga kabiyaya. Happy farming sa inyong lahat and God bless. Bye-bye. Thank you.